Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Dito po sa podcast na to, we talk about anything under the sun. Pero importante po talagang after you listen to the podcast, na-inspire ka ba? May natutunan ka ba? Naaliw ka ba? Dapat merong audience takeaway. We started the podcast last May at napakarami nating mga guests dito. Iba-iba, diverse ang opinions, diverse ang personalities. And ang guest natin ngayong araw na to, iba rin to. Iba to, exciting to. At hindi nyo akalain na ito ang guest ko ngayon. But I know this guy, and because the first time I met him, I guested in his podcast. Maybe sometime last year. Mm-hmm. And nung ginest niya ako, nung inimbita ko, nung kanyang manager na si VJ, sabi niya, would you like to guest in this guy's podcast? Sabi ko, naku, teka muna. Di naman ako bold star eh. Di naman ako sexy. Teka muna, tas medyo ano pa, baka anong pag-usapan namin dyan? Sabi, hindi, pwede. Kasi ibang atake ang gagawin ninyo. Yan. So I got to meet him and then I realized that meron pa rin siyang ibang side. Aside from nag-i-interview ng mga sexy at mga hot babes. Hot babes, nung panahon ko, iba na palang tawag ngayon. Mga lola na yung mga hot babes ngayon. Iba tawag sa Soft drink kanila beauty. Viva Max. Oo. Viva Max. Kahit na hindi ako Viva Max noon, pumatok dahil we talked about something different. Mm-hmm. And I realized that this guy is actually a much deeper person with a diverse personality and can talk about a lot of other things. And that is what we will talk about now. Yan. Ito po, ang guest ko ngayon, si Tio Bry. Brian Babilonia. Tio Bry. Yes, thank you Kuya Kim. Thank you sa mga nanonood. What's up sa inyo lahat? But thank you for coming, ha? Yeah, matagal na nating pinaplano ito, hindi matuloy-tuloy finally. Oo. So many things happened. I know, mas gusto ko nga ngayon. Kasi nung in-invite mo ako noon, alam naman natin yung nangyari. Parang, paano ko harap Wala kay sa Kuya tono. Kim? Wala sa tono. Paano ko harap? Parang hindi ko alam mahirap, paano, anong, mahirap. hindi ako Jessica Soho. Yeah. Parang, But life goes on. yeah, I know. And even Eman would want me for life to go on as well. So life goes on. Di ba napag-usapan natin siya doon sa podcast ko? Diba? Sinabi ko sa'yo. And I told you how proud I am of my Eman. Oo. Di ba? Sabi ko, ang talino ng anak mo. Ang Talino, ang bilis, napakatalent. Although yung mga nakakabangga niya sa SOCMED, mga kaibigan ko din, yung mga nagmamasculine shiznit. Oo. Well, she was bullied for her opinions and it is what it is. Nandiyan na yan. She left her legacy and she's continuing to leave her legacy kahit na nasa kabilang buhay na siya. And my faith is carrying me through, Brian. Yeah. Man, kamusta ka, Brian? Ako naman, okay naman ngayon. Excited pa din magtrabaho. Excited for this year. Meron din akong bagong show na sisimulan din na ibang atake din. Banda naman. Banda, yes. Kasi yun naman talaga ako, musikero ako before. So, Of course, at saka ang barkada mo, si VJ. Si VJ ay talagang banda ang ano niyan eh. Ang passion niyan. Manager mo si VJ. So, talagang ang orientation mo, music? Music, originally, yes. Gitarista talaga ako. Gitarista. Ng anong banda? Urbanation yung name ng band ko before. Urban Nation. R&B siya. So, yun yung mga era ng South Border, ganyan yun. So, yun ang tugtugan namin. So, yun ang bago mong channel. Music Bago kong channel, yes. Music. Banda na interviewin ko. Kamusta naman yung channel na sinimulan mo that I guested? We naman. talked about medyo malalalim na bagay nun eh. At hindi Grabe naman yun. ako Viva Max, pero isang oras yung usapan natin. How's the channel doing? Grabe naman yung channel na yun kasi sobrang guided ni Lord. Dahil kasi
siguro nga gusto niya na talaga akong mag-divert, which is yun ang gagawin ko ngayon, medyo mas magfo-focus ako ng doon na. Yeah. Tapos, ang bilis niya. 2 video, ikaw, tsaka si Frank Mendoza ng MNLA, shoutout. Monetized kagad. Tapos, tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon, pa-30 na siya. Pa-30K subs. Galing. Congratulations, Bri. Oh, thank you, kuya. Ikaw din. Ikaw din yung podcast mo ngayon. Grabe. Yung mga guest mo. No, it's doing so Galing. well. Eh. Oo. Natutuwa ako dahil tanggap naman ng tao. And thank you sa mga nakikinig sa atin. Bri, Tsaka, unfair. Pag hindi ka nag-podcast, unfair sa mga tao. alam bang original story nitong podcast na to? I talked to Pod Network, my producer. No? When I first talked to them, almost 2 years ago, plano namin, kami ni Eman dapat to. It was supposed to be a father and daughter podcast. Okay. And then, nag-agree na kami. Nag-picture taking na kami. Meron kami pictures ni Eman dito eh. And then, si Eman nagkaroon ng idea. Sabi niya, I want to do things separately. Kasi ang tawag sa kanya, Nepo Baby eh. If she's always with the dad, therefore, totoong Nepo Baby siya. So she talked to Pod Network separately, wanting a podcast for herself. Pwede. Oh, Ang ganda nun. ang ganda. Nag-agree na rin sila ng mga boss dito. Oo. And then, nangyari, hindi na natuloy. Yeah. Iniisip ko nga siyang i-guest din yun eh. Kasi ang ganda ng mga insights niya at her age. Ang talino, no? Oo. Grabe, oo. Matalino. Sobra. Yun nung ano niya. Ano ang history ni Tio Bri? History na Saan ka nagsimula? saan ako nagsimula? Banda talaga, Kuya Kim. For the longest time, banda ako. Na gusto ko maging rockstar. Rockstar. Uy. Yun yung gusto kong tahakin. Nung start, nag-gitara ako, 12 years old. Hanggang sa Ano to? Naano ko 80s naman. to 90s? 90s na to? That was 80s. 80s. Oo. Sinong idol mo na rockstar nun? Ako yung pinaka Guns N' Roses talaga. Guns N' Roses? Si Slash. Si Slash. Pero ako yung musikero na napaka-weird kung bakit ako naggitara. Kung ano yung nag-inspire sa akin. Kasi ang nag-inspire sa akin, yung Back to the Future 1. Okay. Nung nakita ko yung huling part na naggitara si Michael J. Michael J. Fox. Fox. Oo. So yun yung parang doon ako na, ito yung gusto kong gawin. Uy, ganda nun. Ibang As klase. in, ibang klase. Tapos may acoustic kami yun. Nag-aral ako mag-gitara. Yung ginagamit ng parents ko sa Couples for Christ na music ministry. So Okay. yun, doon ako nag-start mag-aral. So entertainment talaga ang ano mo. Yes. You really wanted to entertain people. Yun And then talaga. after that, ano nangyari? This was during high school or college? Elementary pa lang ako noon, and then nag-high school, and then nag-college. Nung college, nakatugtog na rin ako, pinalad din naman ako, nakatugtog sa Club Dread, nakatugtog sa Dread! di ba? Anong Club Dread? Yung doon sa Scout area o doon sa EDSA? Cubao. EDSA. Yung Oo. malaking Club Dread na yan. Oo. Alam mo, inabot ko yun nung nasa Scout area pa lang yan. Maliit ang Club Dread nung nag-umpisa. Amoranto. Ano kali yun? Scout something. Scout Rallios yata. Oo. Tapos ang katabi niyan, yung Berus, yung pinakaunang Oo, Persian. shawarma. Nung Hanggang ngayon. hindi pa malaki si Berus noon, maliit pa lang. So ang routine namin doon, makikinig kami ng Eraserheads ang tumutugtog dyan dati. The Jerks, Eraserheads, sino pa ba? Yung mga babae, sina Barbie. Barbie. Mablis, oo. May grupo siya, 3 magagandang babae. 3 magagandang. Baka yung sinasabi mo, Celts Cross. Hindi, Club Dread. Club Dread. Ang unang Club Dread, maliit. And then lumipat na sa Cubao. Sina Robert, sino may-ari ng Club Dread? Dalawa yan. Patrick Radenbach. Patrick Radenbach, tsaka si... Yung Robert, di ko Robert, kilala. Oo. Patrick Radenbach. Oo. Anyway, and then ang routine namin, pupunta kami ng Club Dread, makikinig. Tapos yan, pag medyo lasing na kami, kain kami ng shawarma kay Berus. Tapos, ang sarap nun. Ox brain. Oxbrain, ang sarap nun. Tapos shisha. Oo. Shisha, tapos balik na naman kami Club Dread. Tapos pagdating ng mga alas 2, alas 3 ng umaga, Oo. ano na ron yung body slam. Nauso ron yung... Islaman, no? Sakita na ng katawan nun. Lasing ka na. Oo. Nagkakaduguan dun eh. Oo. Pero ganun doon. And then eventually they moved to Cubao. Naging malaki na yung Club Dread. Ilang taong ka nun? I was in my 20s. High school? na College na. ako. Oo. Okay. This was in the 90s. Okay. 90s. 90s Hanggang, time na yan. ang routine namin nun, Bri, pag Wednesday, nasa Myrix kami. May Rex. Okay, Sa Ate Myrix. Sassy. Kisasi. Oo. Ang Myrix doon sa, sa Espanya. Ah. Dahil, pag Wednesday, Coco Jam. Sina Rolly. Grabe yun. Coco Jam. Tapos pagka rock na, pagka Eraserheads ang gusto namin pakinggan, Club Dread, Sabado.
Okay. So, naggaganja ka nun nung nanonood kang Coco Jam? Mahirap aminin eh. Meron siyang medicinal value. Yan. Yes. Meron siyang medicinal value. Yes. Yan. Oo. Pero, Coco Jam, legend yun. Legend. Napapanood mo? oo naman. Wala na yun ngayon. Hindi lang yan, Bri. May trivia pa ako para sa'yo. Yung pinaka-lead singer na si Rolly, Oh. ako ninong sa kasal. Si Rolly, Oh. may nakilala siyang isang fan niya, si Maricel. Si Maricel, anak mayaman, taga Bacolod. Mm. Old family. Mm. Tapos, madalas dun sa club sa Merix pag Wednesday, idol na idol niya talaga si Rolly. Na in love. Ako, nagpanik ang pamilya ni Maricel kasi na in love kay Rolly. Nagtuluyan. Nagtuloy. Nung nagpakasal sila, ninong ako. Hanggang ngayon, I still am in touch. Matagal lang patay si Rolly eh. I still am in touch with Maricel. Yun, na relationship of ninong and inaanak has... Yung talaga mga rockstar eh. Matutulis talaga eh. Pagka, wala sa itsura, no? yun talaga eh. Yun yung pagka-weirdness na gusto yun eh. Oo, yung Pag edge. sumampay, iba eh. Edge. Oo. At ang mga nakukuha nila, mga Atenista, anak mayaman. True yun, Maricel, anak mayaman eh. Malamang inabot mo yung arts venue. Arts venue, oo. Oh, yun. Sina Carl Roy pa, Advent Call, yung mga tumutugtog nun. Mga Polinian daw ang nagpupunta doon. Hindi pa ako nakapunta Pero doon ng bata si eh. Kyle Roy, ano yun? Anak mayaman yun. Ang lolo nun, Supreme Court Justice. Roy. Oo. Basta mga political family yan eh. Okay. Yung utol niya si Judd Roy, kaibigan ko, isang abogado. Puro mga legal minds. Okay. Si Kevin, yung Razorback. Si Kevin. Si Kevin. Ano apelyido ni Kevin? Bro? Kevin Roy, singer na ng Razorback. Kapatid Kapatid niya, nila. oo. Okay. Kapatid nila. Okay. But those were the days. Bro. Gusto mo pala maging musikero at one point. Okay. Ano nangyari? Nangyari naman, kumbaga, naging, ko na siya. Siguro yung naabot ko, yun na yung, hindi ko pa alam. Hindi ako nagkasalita ng tapos. Pero, 2009, yung banda ko, na-sign kami kay Apple the App. Okay. Tapos sa MTV, nanalo kami ng contest. Kasign kayo kay Apple the App bilang manager? Management. Nagmamanage pala si Apple the App? Dapat Okay. ganun. Pero all of a sudden, hindi ko alam ano nangyari. Walang nangyari. So, 29 ako noon. 29 years old. So, yun, ganun siya umabot. Hanggang ngayon naman, yung banda kong yun, tumutugtog pa din kami pag meron gig. Pero hindi na kami yung consciously naghahanap ng gigs. Pero so far, ngayon, pinag-uusapan nga namin ni VJ, ba't hindi natin buhayin yung banda mo? Anuhin natin ulit. Buhayin natin ngayon. So baka gawin namin ulit ni VJ. Pero hindi ko alam kung ngayon na siguro nung bata ako, talaga, anything entertainment, yun talaga yung purpose ko sa buhay. Entertainer ka talaga. Entertainer. You find, kulang ka sa pansin, in other words. At pag napapansin ka at napupuri ka, it gives you joy. May ADHD ako eh, Kuya Kim. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong. Well, yung ADHD, as long as hindi clinical at hindi self-harming. Hindi. Naman. Kasi iba. Hindi ako, hirap ako mag-focus. Kaya, madalas ako mag-meditate, sa umaga. Yun yung ko, yung calming ng nervous system. Centering mo. Centering. Okay, and then after the musical career, what happened then? Pumunta ako ng Dubai. Nag-OFW ako. Sa Dubai? Oo, Dubai. Nakipagsapalan. Na-inlove, ang lolo mo. Na-inlove. Sumunod sa Dubai. So, na-inlove ka sa isang babae na taga Dubai? Oo. Sinundan mo? Oo. High school ko siya. High school classmate ko siya. So, sinundan ko siya doon. Anong trabaho ni girl sa Dubai? Pakilala HR natin. manager siya. Si Dale, kilala mo. Sobrang friends kami nun. Si Dale. Si Dale. HR manager? HR manager. So may kataasan ng trabaho? Oo, may kataasan. Anong ginawa mo ngayon? So, sumunod ako doon. Pagkasunod ko doon, hirap pangganap ng trabaho, Kuya Kim. Grabe. Dubai na yan, ha? Oo, as in, isang trabaho, 500 kayong naglalaban-laban, iba-ibang lahi. Ganun yung ratio niya. Naku. Yung odds niya. So, doon ko first time naranasan yung 8 months. Pag sinuma total mo yung 2 years, 6 months ko doon, 8 months doon, wala akong work. So, naranasan ko yung umexit, naranasan ko yung lumabas pumunta ng Oman, babalik para mag-refresh ng visa. Kasi wala kang ginagawa. Oo, wala kang tapos hirap mag-apply ng trabaho, nag-walk-in ako ng CV, building to building, yung Pero ang mga naging work ko doon, nagtrabaho ako sa parang chat support, email support na parang BPO, parang ganon. Yeah.
nagtrabaho ako sa real estate, pero ang pinakamatagal ko, nagsisell ako ng gym membership sa isang malaking, pwede ba mag-mention ng brand? Pwede. Ng Fitness Fitness First. First. Oo. Nagsisell ako ng membership. Yun ang pinakamatagal kong naging work doon. Tapos, While you're doing this, kayo pa rin ni Dale. magkasama At kami. least may support ka. May nagpapakain sa'yo. Oo. Medyo naging gano'n. Yun yung nangyari nun. Tapos nung may work na ako, kulang pa din. Tapos hindi rin nag-workout yung relationship namin at that time. So, kumbaga, hindi maayos yung breakup namin noon. Pero nung siyempre nagkita kami dito, naayos namin lahat. Naging super friends kami ngayon. Good. And then Dale's already married. Not. Hindi rin siya married. Ikaw, married ka na, no? Hindi rin. Ano hinintay mo? Annulled na ako eh. Ano hinintay nyo? Ha? Ano hinintay nyo? Hindi, friends na lang kami. Wala lang, alam na namin na talaga Alam nyo magkaibigan na, na kami. Parang gano'n. So, hinihintay ko siguro mga 28 years old na ready na. Nakataya na. At isa sa mga ginest mo. Ay, hindi. Nakita mo na yung mga ginest mo. Sabi ko, ito pwede to. Mahirap. Pagka yung ginest ko, mahirap. Sasakit lang ulo mo. Oh, Pagkapayapaan ang habol mo. yung mga ginest mo kasi, iba naman yun eh. Medyo, kumbaga sa kotse, Ferrari. Oo. Gusto mo Toyota. Hindi naman. Ferrari din. Ferrari pero Pero yung ugali, Toyota. medyo Tesla. Reliable at saka Oo. suabe. Suabe. Kasi pag ang ugali, Ferrari din. Mahirap. Ay, naku. Pambata yun. Di tsaka sasakit ang ulo mo ron. Siselos ka ron. Oo. Oh, mahirap. Oh. Mahirap. Yun ang gusto ko na ngayon yung kumbaga, yung dati kasi siyempre kahit ikaw nung bata-bata, gusto mo yung trophy eh. Oo. Pag nakatikim ka na ng madaming trophy, na-realize mo, parang ano yung next? Aside sa maganda siya, gano'n na ako ngayon eh. Ano yung next? Kaya ba niyang maging peace? Maging peace ko, maging home ko? Yun na yung magmamatter. You're looking for home. Yun ang feeling ng happily married. Oh. When you're with that someone, you're home. You Mm. don't have to talk, you're just home. Yung na-off mo yung utak mo. Oh, importante yun. Malaking bagay yun. Mm. Pero pagka trophy, nako. Dumaan din ako dyan, Bray. Sinabi mo nga, di ba, sa Lahat ng podcast artista niligaw. ko? Oh. Tsaka ang goal ko nun was to be able to end with a movie star. Kasi politiko ko nun eh. May agenda. Ang agenda ko, of course, mahal ko. Oo. Pero dapat trophy para pag nakita ng tao, wow, siyang shota ni ganyan. Makakatulong Makakatulong sa political career. Bad agenda, bad. But one thing good naman, lahat ng niligawan ko naging kaibigan ko. Now we're good friends, all of them. O, balik tayo kay Brian. Sino pinakasikat? Yung bago tayo bumalik Podcast ko to eh. Kala mo makaka-Tio Bray ka rito ha. Podcast ko to eh. O, ang susunod na tanong ko sa'yo. Nagkaroon ka na ba ng indecent proposal? Tanong mo yun eh. Ganun din po. Sana nga, magkaroon. Oo. Okay, pagkatapos ng musical career, pumunta ka ng Dubai. Ilan taon ka ng Dubai? 2 years, 6 months. Yun na, umabot sa point na hindi na ako, alam mo yung nangyari sa akin sa Dubai, para ako zombie. Walang purpose. Mahirap yun. Yung papasok araw-araw, 6 times a week, 12 hours, tapos uuwi ka, 1 day off. Yung 1 day off mo, maglalaba ka pa, itutulog mo lang, tapos papasok ka ulit. Sabi ko sa sarili ko, nabibili ko naman yung gusto ko kahit papano medyo umano. Pero ito lang ba yung buhay? Oo, empty. Parang, Oo. tapos ito yung pinakamalaking turning point na hindi ko makakalimutan sa Dubai. May nag-walk-in na Indian na babae. Walk-in di turn ko. Bebentahan ko. Explain ako. Ito yung sa Fitness First. Fitness First. Sabi Sabi sa akin nung Indian na babae, Brian, are you okay? Sabi ko, ha? Sabi ko, yeah, I'm okay na. Sabi niya, you know what? Sabi niya, I can sense your energy. You're not okay. Ay. Sabi niya ganon. So, tell me. Di ba? Indian, tell me. Tell me. Ganon siya. Sinabi ko na naghiwalay na kami ng girlfriend ko. Hindi ako makahanap ng bagong work kahit nahirap ako kasi ayoko na dito sa work ko na masyadong natotorta yung utak ko sa pressure sa benta, sa ano. Tapos hindi naman ako makauwi. Anong gagawin ko? Pag umuwi ako, anong sabihin ko? Wala pa ako na ipupundar. Anong sabihin ko? Nag-fail ako? Parang nahihiya ako. So ang sabi niya sa akin, parang, what's the
Parang what's the worst thing that can happen? Yun ang natutunan ko ngayon, dala-dala ko lagi. What's the worst thing that can happen, Brian? Sabi niya sa akin, you will go home. You can always find a new job. You will make money again. And you're going to be with your friends. Sabi niya, that's the worst thing that can happen. Tapos sabi niya, ako na asawa niya, nawala na, 30 years na daw sila sa Dubai. Pero kami, hindi na namin alam kung anong babalikan namin sa India. Pero hanggat magkakasama kami, pwede kami magsimula ulit. So babalik na kami ng India. Hindi namin alam kung anong mangyayari. Mas patindi pa pala ang pagdadaanan niya dahil ang haba ng panahon niya eh. Haba. Tapos yun, sabi niya sa akin, if you're not happy, sabi niya, umuwi ka na. Tumulo yung luha ko. Kinabukasan, bigay ako resignation letter. 30 days after, nag-book na rin ako ng Cebu Pacific na flight pa uwi. 30 days para makapag-render. Ano taon to? 2019. Recently. Bago mag-pandemic. Before the pandemic. Before the pandemic. Pag uwi ko dito, may boss ka ko doon, nirecommend ako dia sa isang fitness company dito na kumbaga nirecommend niya ako. Pagdating ko dito, ako, club manager ng isang So, okay. Tapos true enough, parang, dito pala ako talaga. Tapos ngayon, lalo ngayon, nagme-make sense. Ito pala yung dapat kong gawin. Purpose. Ito yung purpose mo. Ito yung, kasi minsan, madaming tao, focus sila sa Ferrari, sa Civic, Honda Civic. Ito ang gusto ko. Okay. Ito ang gusto kong kotse. Ito ang gusto kong, pag hindi nangyari to, failure na ako. wala na. Hindi. Ito lang. Pero hindi nila nakikita yung angulo na si God. Gusto niya ibigay sa'yo Land Cruiser eh. Hindi mo na nakita yung Land Cruiser. Dahil masyado kang gigil dun sa Honda Civic. Ang ganda niya na. Okay. So, anong turning point? Nung pinasok mo bumalik ka ng Pilipinas. Trabaho. Trabaho muna. Ano muna? Day job muna? Ordinaryo? Day job, Hindi mo na Masaya ako. Hindi mo na content. Happy. Hindi mo na. And then? all of a sudden, pandemic happened. Lahat tayo eh. Lahat tayo. Nagbagong buhay nating lahat. Walang Wala ginagawa. nang ginagawa. Wala rin tugtog. Hindi kayo makatugtog ng banda mo. Dahil kasi, paano? Wala nga bar. So naisip ko, bakit hindi ko subukan mag-content? Madami rin naman akong kalokohan sa katawan. Umuuso naman. Hindi nag-TikTok ako. O gusto ko YouTube. Hindi yung YouTube ang tagal eh. So bumalik ako, nag-TikTok ako. Nung nag-TikTok ako yun, binild ko yung followers ko sa TikTok. Nung nakabuild ako, binild ko yung Facebook. Nung nakabuild ako ng Facebook, ang hirap din nung journey ko. Ang hirap. 2 years ko siyang tinabaho ng malala. Tapos wala akong trabaho. Hindi na ako kumbaga parang, sige, ipo-focus ko energy dito. Sugal na, nawala na rin akong trabaho eh. Pinocus ko. Tapos nung umokay na sa Facebook, binalikan ko yung YouTube. Yun na, ngayon. Rest is history. Ilan na ang channel mo sa YouTube ngayon, Brian? 2 going 3. Okay. Kwento mo yung mga channel na yun. Isa yung mga Viva Max. Isa yung mga Viva Max. Okay. Yung Tio Bray Podcast. Tio Bray Podcast. Okay. Oo, Mga tapos Viva Max. yung Do You Think, yun naman is pang business, pang self-improvement, tsaka spirituality, or whatever. Doon ako gumest. Doon ka gumest. Do you Ikaw think? yung pinaka-pantupada ko doon. Ikaw ang panlabang I ko doon. enjoyed that podcast. Ha? Oo. Sarap na kwentuhan natin doon. Ha? Oo. Yun, tapos number 3, itong gagawin ko, kakaiba yung pangalan. Pero sige, sabihin ko na dito. Ang pangalan nito, Magandang Gabi, Brian. Bagong-bago. Uy, paano mo naisip yan? Diba, no? Diba? Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Paalam ka ba kay kabayan dyan? Bakit? Brian ah. Hindi naman bayan eh. Mabait si kabayan. Mabait naman yan si kabayan. Okay. Kailan mo sisimulan yung bagong channel na yan? Ngayong buwan, dapat mag-shoot na ako ng episodes sa banda. So, inaayos pa namin ni VJ kung ano yung set design. Yun yung medyo mahirap eh. Yung set design, yung ano.
Ang ganda ng set mo. Alam niyo po itong studio ni Brian, when I taped for his podcast, ang ganda. Nagulat ako na it's set up like a professional studio somewhere in Quezon City. And then I found out, bahay pala ni Gigi Dalana. Malaking fan ako ni Gigi Dalana eh. Na-tour ko tuloy yung bahay ni Gigi. Nakita ko the studio kasi is right beside the house. Tapos yung bahay niya, nandun sa gilid lang. Nakita ko yung mga pusa niya. Nakita ko yung kusina ni Gigi. Pusa niyan 32. 32? Oo. Hindi, nakita ko yung how she lived, no? Sayang lang, Gigi was not home eh. But I met her boyfriend. Yan. So, ayun, ganda. Ganda ng experience na yun. Tsaka naalala ko, that was the height of summer. Nakamotor ako nun eh. Imomotor ko sana magmula sa Pasig papunta sa Fairview. Naku, pagkatapos ng mga 5 minuto, sabi ko, init nito, parang may heatwave eh. Pinarado ko yung motor ko, nag-grab ako. Sa grab ako pa, uwi na lang, pabalik. Kasi sobrang init. Yeah, but I had fun during that podcast. Thank you, Kuya. Thank you. What are you more fulfilled with? Your Viva Max podcast o yung inspirational podcast mo? Yung totoo, yung inspirational podcast. Yun Bakit? talaga. Kasi may mission siya eh. Oh. Actually, unti-unti na akong umaano ngayon sa ina-align ko na yung sarili ko sa purpose. Yun yung purposeful na podcast for That's me. true. Yeah. Oo. I get you. I feel you. Why are you aligning yourself with purpose? Kasi yun yung parang bakit ba? Kasi yung pag ginawa mo, meron akong belief na pag ginawa mo yung purpose mo, the rest will take care of itself. Correct. Kumbaga merong biblical verse dyan eh. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all else will follow. All else will be added unto you. Mismo. With purpose comes monetization as well. Susunod yan eh. At assuming na hindi ma-monetize yung purposeful podcast mo, nagawa mo na, masaya ka na eh. Bonus na lang yung Pero kasi pag money. masaya ka, Oo. tapos purposeful, tapos pag masaya ka, gumagaling ka dun sa ginagawa mo. Tama yan. Nag gumagaling ka sa ginagawa mo, imposibleng hindi ka magkapera eh. Oo, tama yan. Yung ibang tao kasi pera yung hinahabol. Baliktad. Oo. Mali eh. Parang ang mas maganda, ayusin mo yung, kumbaga, sabi ko nga lagi sa mga podcast ko, imbis na maghabol ka ng butterfly, ayusin mo yung garden mo. Pag inayos mo yung garden mo, pinaganda mo, hindi lang butterfly lalapit, may bubuyog pa. Oo. So parang ganun na ako mabuhay. Kumbaga, iba lang kasi sige yung programming natin eh. Nako, kailangan abogado ka. Nako, kailangan politiko ka. Kung hindi, di ba? So ako na-appreciate ko din ikaw na nakaka-relate ako dun sa, sumuway ka ba? Ayaw ba ng dad mo? Yung istorya ko? Na mag-TV? Hindi, bro, bilib ako sa tatay ko noon. Hindi ko alam kung na-share ko sa podcast mo to eh. Kasi, i-refresh natin yung mga readers, yung mga viewers natin. No? Doon sa guesting ko kay Brian kasi, tinanong niya sa akin eh, Kuya Kim, nag-venture ka into politics, and politiko ka, for many years, politiko ka, your dad was the mayor of Manila, ba't di ka nag-politics? Bakit ka biglang nag-TV? Di ba? Because I had to follow my passion and my purpose. I felt that my passion was on television, and therefore my purpose lied in it as well, no? And then, pero ang tanong, how do I tell my dad? Kasi 3 henerasyon ng politiko ang Atienza eh. Ang lolo ko, ang kapatid ng lolo ko, ang tatay ko, tapos ako. Ikaw na talaga ang next na mayor ako dapat. na ang next na mayor, Bri. Okay. At pinaghandaan na namin yan. It just so happens na galing ako sa konsehal and then mayor ka agad. Number 1 pa. I was number 1 councilor. But how do I become mayor? Kailangan, like any politiko, pasok mo tayong TV. Mag-exposure muna. At saan nagsabi? Hindi ako yun. Oo. Kasi, and then, since ang course ko kasi nung college, Mascom eh. Oh. And then, ang lahat ng mga kaklase ko sa Mascom noon, mga bossing na. May mga posisyon na sa mga stasyon. ABS-CBN. ABS-CBN. So I talked to one of my classmates who's a good friend, asawa ni Karen Davila, si DJ Santa Ana. Sabi ko, DJ, paano kaya ako magkaka-exposure? Nakita ko yung morning show nyo eh. Pwede ako dyan. Naisip ko na eh, napanood ko. Dahil fan ako ng morning show, maga ako gumising eh. Sabi ko, bigyan nyo ako ng segment dyan sa morning show. Nakwento ko na ba sa'yo ito? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Ako kwento ko sa'yo. Sige. Bigyan mo ako ng segment dyan sa morning show. Sabi niya, anong gagawin mo? Wala pa tayong Steve Irwin sa Pilipinas eh. Marami akong hayop nun eh. Kasi talaga exotic animals ang hobby ko, bro eh. Okay. Dami ko mga ahas nun. Ang exotic animal sa Pilipinas nun, wala pa. Kaunti pa lang gumagawa niya. Mahal-mahal kasi. Mahal nun, nung panahon. Ngayon, mura na. Mm. Noon mas mahal. Kasi di-import yan galing sa Amerika. Tinatakas pa nga yan eh. Ngayon may mga papel na. Dati walang papel lahat.
Sabi ko, dami ko exotic animals. May mga ahas ako, may mga lizards ako, may mga tortoises ako, etc. etc. I can feature these animals. And then wala tayong Steve Irwin sa Pilipinas eh. I will be the crocodile hunter, Steve Irwin. Uy, okay yan. Kaya doon nagsimula yung sombrero. Kaya may sombrero yan. Ganda nito, Sabi ni DJ, teka muna, sabi ng mga boss, magkano ang talent fee mo? Baka hindi ka namin kaya. Walang talent fee. Hindi ako nagpabayad. Kasi ang agenda ko is to get exposure eh. Parang doon sa political career ko eh. So walang bayad. So ginawa na ako ng segment sa morning show called Animalandia. This was in August of 2004. Animalandia. I was playing with animals. And then hawak namin ng Manila Zoo noon eh. I was wrestling with the animals in Manila Zoo. Ang ganda ng TV. It was such good TV dahil first time nakita sa ano. Yun na nagtuloy. And then yung exposure ko gumaganda. Nakikilala na ako. Not as Kuya Kim the Politico, but as yung nakasombrero, Kuya Kim. Eventually, kaya Kuya Kim. Kaya Bakit Kuya Kim? Dahil Kuya Kim. nagiging parang podcast mo na tuloy ito, pero kukwento ko na rin sa'yo. Andito na eh. Kwento natin. Bakit Kuya Kim, ganito yan. In the morning show, nagsimula yung morning show ko, Magandang Umaga Bayan. Ang main host ng Magandang Umaga Bayan, Julius Tintin, si Erwin Tulfo. Okay. Ang tawagan nila, Kuya. Kuya Julius, Kuya Erwin. Eh, may segment ako. Pasok ka na, Kuya Kim. Lahat kami Kuya. Kamusta ka na, Kuya? Nagpauso niya si Erwin Tulfo eh. Yung tawagan ng Kuya. Kuya. Lahat Kuya. Lahat ng babae, ate. Tapos, nag-reformat. Naging Magandang Umaga Pilipinas. Natanggal yung mga ibang characters. Naiwan ako. Nasanay ang tao na, Kuya Kim, pasok na. Pasok. Kuya Kim, puro Kuya Kim. Dumikit ang Kuya Kim. Dahil dun yun. I actually owe it to Erwin Tulfo and Julius Babaw for calling me Kuya eh. Dumikit, naging Kuya Kim na. Yan. And then things happened after 2 years of doing it for free. I was getting ready for the political campaign. Si Ernie Baro namatay. Yun. Binasbasan ako ni Ernie Baro na papalit sa kanya. So I had to make a decision to either go for my passion or go for my family. Ang best ko na nakwento sa mga podcast to, but kukwento ko ulit. So I went for passion. And when I told my dad, bro, ang hirap sabihin sa tatay ko, talagang hirap. Doon ko nakita na ang tatay ko is a dad first and foremost. Nung nakita niyang hirap ako, nung papaalam ko sa kanya, sabi niya, Kim, you don't have to talk. I get you, I feel you. Do whatever makes you happy. When I watch you on TV, I see how happy you are. Go. Diyan ka na. That was the beginning. Yun. So, suminto na, wala nang atsensa sa politics, no? Nandun Kaya pa. natalo tuloy kami. Natalo kami because walang papalit sa tatay ko. Ang kalaban nun si Alfredo Lim. Ang pinatakbo ng airpods ko, kapatid ko si Ali. But Ali was young. Hindi nga siya konsel nun. From nothing, he ran for mayor of Manila. He lost to Alfredo Lim. Well, that was the start of nawala sa amin ng Manila. Actually, college ako. This was 3rd year or 4th year. Yeah. Nangangampanya si Alfredo Lim sa FEU nun. Kasama niya dad mo. Vice Mayor? Kasi Si dad was Vice Mayor. Hindi, mayor na siya. Siya yung ini-endorso na mayor ni Alfredo Lim. Because dati. Alfredo Lim, Fred President Lim was nun, running for president. Siya in-endorso ni Cory Aquino. Yun. Those were the times, no? Naalala mo yung Malati nun, buhay na buhay, no? Oo. Tapos yung Baywalk. Di ba, may mga banda ron sa Baywalk. Ang ganda nung panahon na yun, no? Ay, gagawin daw ni Isko ulit eh, so I'm excited. Oo nga eh. Teka, balik tayo sa'yo. Dinala po sa akin eh. Okay. So you are more fulfilled now doing the inspirational podcast. Yeah. What happens to the Viva Max podcast? Tuloy lang. Pero may plano kasi ako doon. Still the same. Pero actually, yung mga viewers ko naman alam nila yung mga talagang nag-follow sa akin from day one. Yung podcast ko, hindi naman siya talaga, hindi sa bastos kahit yung Tiyobay podcast May mga, Doon lang lumalabas ng kusa, ano? doon sa dulo lang, nilalagyan ko, and to be honest ito, sabihin ko na dito sa podcast mo. Ginagawa ko siya, not because I want to. Well, some part of me nakakatawa, pero sawa na akong gawin siya Sawa ka na. Pero ginagawa ko siya kasi kailangan mo ng pang-hook. Yun lang. Pero majority, kahit, and surprisingly ngayon, nag-guest ako, nakikita ng mga viewers ko na nagugustuhan naman nila. Nag-aano na ako na walang bastos. Pero gusto nila,
quality yung babae din. Kasi kailangan may sasabihin din yung babae na malalim. Mm. Kung wala sasabihin malalim, anong pag-uusapan nyo? Actually, may mga ganun nga. May mga nag-guess ka na parang aanuin ko yan eh. Wala ka nang mahita na wisdom. Binabalik din nila sa bimbangan. Di, anong gagawin natin? Oh, Di, oh. okay. Kasi akala nila yung napatok eh. Oo. Oo eh. Mm. What was your most challenging podcast? In your many years of podcasting, anong pinaka-nahirapan ka? So far, wala namang nahirap. Actually, yung pinaka-controversial na podcast. Alam mo na. So what was your most difficult podcast? Sa akin, hindi naman difficult. Pero ang pinaghandaan ko, baka kiligin ka, Kuya Kim. Ay, maganda yan. Ikaw Masarap. talaga. Ako? Ang pinaghandaan ko. Wow. Yung masasabi kong, si Kuya Kim to kailangan. Oh, sarap kaya. Kwentuhan lang yun eh. Oo nga. Pero hindi, siyempre. hindi halatang parang pinagandaan mo. Parang, ito so relaxed. I liked it. Oo. Pinaghandaan ko in a sense na hindi kasi ako nagli-list ng questions eh. Hindi ako nagli-list ng questions. Ginagawa ko, usually freestyle lang. Pero this time, talagang nag-list May ako. And kodigo then ka na, nangingi kodigo. ako ng nangingi akong tulong. Pero binitawan ko rin naman yung kodigo nung nagfo-flow na. Pero meron akong guide first time nung sa'yo. Kasi nga, kumbaga ikaw yung level mo dito eh. Alam ko naman, oh. Oo. Pero, siyempre, kailangan, meron ka ding may baon ako. Kumbaga, picnic, magpipiknik tayo Oo eh. naman, oo. Kailangan may Bigayan. potluck ako. Oo. Bigayan, oo. Oo. But thank you Ganun. Kinilig ako ron Oo, totoo yun. Alam ni VJ yun. Oh, thank you Oo. But Talaga si your, Kuya manager, Kim, grabe. your manager's a good man. Si Oo, VJ. I know. He's Very, good. very. Mm-mm. Yeah. Well, thank you for that. Thank you for that. Pero di ba, feel mo, no, ang podcast, pag nag-e-enjoy ang dalawang podcaster, enjoy din ang listener eh. Oo. Pag ang oo. podcaster at yung guest hindi nag-e-enjoy at nagpipilitan, feel nila eh. Oo, feel. So, a good podcast is a good conversation eh. Tsaka ang podcast ito, sa mga nanonood din kay Kuya Kim, Yeah. mga tao din, ang podcast, hindi siya interview. Kwentuhan siya. Kwentuhan siya. Tama. Kasi madami nagko-comment sa akin, sinasabi nila, mas madami pang sinabi yung interviewer. Kaya, hindi nga interview eh, podcast nga eh. Na parang gano'n. Parang, yung. Yung sinabi mo, alam mo, let me add on, no? Kasi ang training ko TV eh. TV and radio ko eh. So very conventional. Ang TV at radio, ano yan eh, segmentized eh. Kasi mahal ang oras. So therefore, lahat ng mga tanong nakaset yan. Nakaset. Ang oras, may mga segments yan, nakaset yan. Ganun ang training ng utak ko. So kahit na walang script, ang training ng pagtatanong ko, when I started, ganun. And then I realized, ang choppy naman ang dating nitong podcast na to. Parang it's bad radio. Oo. Parang may mali eh. Oo. And then, I realized it has to be a conversation. Oo. Mas maganda ang freewheeling. May mga tanong ka, nakaset lang sa utak mo, pero ready kang bitawan. Bitawan yun. Pag may narinig ka na mas interesante, doon ka. Papakawalan mo na yung nasa utak mo. Or pwedeng isang tanong lang, or may topic, nagtanong ka na ng isa, doon ka nakukuha ng mga susunod. Yan, mga nganak. Oo. Nakita ko kay kay Joe Rogan. Mm. Si Joe Rogan minsan ang tanong ganito lang. Lodi eh. Oo, hayop yan. Yun ang Lodi natin pareho. Oo. Ang tanong niya ganito lang, and? Mm. So what else? Mm. What happened? Ganun lang Sundot-sundot lang. Wala yun kasi ang TV training kasi. So Brian, ano naman ang tingin mo, ang pakiwari mo sa mga nangyayari sa ating lipunan? Alam mo yan? Ganun eh. Yun kasi training ko eh. But I had to let go of that. And then now I'm learning. I'm still learning. Ang podcasting, marami tayong Saka matututunan ito dito. yung ikaw talaga. Yeah. Hindi yung scripted na talagang, on point, hindi eh. Kailangan yung, lalo na ngayon, sa age ngayon, dahil paputok ang AI, the more authentic you are, the better. Kasi ang mamimiss na nila ang tao. dapat magkamali tayo in other Oo. words. Tama yan. Actually, sa social media natin, mas gusto nila yung may mali na kaunti. Oh. Kahit sa video gusto nga nila galing sa phone lang. Ganun, no? Oo. Yung vlog mo yun, tumatakbo ka. Oh. Gustong-gusto ng tao. Roy, hindi sa scripted, hindi ano. Brian, how do you see yourself 10 years from now? Ako, siguro, host, maging motivational speaker and coach. Tapos magkaroon ng isang biohacking farm Uy. na pang-retreat. Uy, okay yan ha. Are you into biohacking also? Yes.
So what are you into now? What kind of hacks are you using now? Simple lang. Yung mga simpleng paaraw, meditation, Paaraw, breathwork, ang laking bagay ng paaraw, Brad. grounding, Yeah. tapak sa lupa, Yeah, lakad, yeah. spending time in nature. Yeah. Ako ang ngayon, ang biohack ko ngayon, NAD. Yung IVI Gusto ko nga NAD. yun. Gusto ko Mahal nga lang yun. Kasi sponsor ako ni Doc Yapi eh. So, kung di ako sponsor, 20 mil kada turok eh. So, but that helps me for my energy. Gaano kadalas yun? You load up muna eh. Mm. 200 muna. 200 every week. And then eventually magiging 400, 500. Pag 500 mg na yung nilalagay sa'yo, every other week. Okay. About 2 hours every other week. Mga oras lang, makain sa oras. Oo. Pero it helps my mind to be sharp all the time. And it helps me with recovery. Kahit na pag nag-workout ako, kinabukasan, ayos na naman ako. Maganda. Yun. Pero yung sinabi mong biohack, yung araw, importante yan. Oo. I'm so happy when I ride my motorcycle. Lalo na pag nakatutok ang araw sa mukha ko. Bro, it makes me happy. Literally makes me happy. So, yun. Ano pa yung kinuwento mo? Meditation. Insomnia ako, bro eh. It helps my insomnia. There was a time na ang sleeping pills ko, Rivotril, 2 na, Brad. Hindi na tumatalab. Kasi hindi na tumatalab. Rivotril yun, ha? Ano na yun? Benzoid na yun, eh. Talagang hirap na. Sabi ko, may problema ako. Talagang, baka ma-addict na ako sa sleeping pills. And then, I rediscovered meditation. Kasi back in the 90s, I was into meditation eh. For spiritual purposes. Now that I'm a born... Yun din naman ako. Yun, same. It's connecting to the source, activating my chakras and all that. So it was for that. Pero ngayon naging born again Christian ako, sabi ko, I can use meditation but for health, not for spirituality. Same. So ang ginagawa ko, I just empty my mind before I go to bed. Deep breathing muna ako. Breathwork. Ang breathwork ko, Navy SEALs. Box breathe. 7, 7, 7, 7. So, mga 7 times ng 7, 7, 7. After 7 times, medyo antok na ako niyan. And then, I just watch my mind, bro. But all the while, I know that I'm connected to Jesus. Connected to God. Grounded. Grounded. And then, mamaya, bro, nananaginip na ako ng gising. But always grounded, always protected by God. And then, pag medyo semi-asleep na ako, nasa teta na ako, tutulog ko yan. Alam mo. Yeah. Bro, diretso yan. No. Yung tulog na yan, diretso. Ang lalim yan. Pero magigising pa rin ako after mga 3-4 hours dahil sa edad ko. Meron ako yung pinaka-mild na sleeping pill. Ang tawag Davigo. Subscribe sa akin ng doktor ko eh. Pinrescribe sa akin ng doktor ko. 1/4 lang. 1/4. Nasa tabi ng kama ko yan. Pagka nagising ako at hindi ako makatulog, dahil groggy pa ako, yung 1/4 na yun, inumin ko yun. Pok! Tulog na ako. It gives me an additional 2 hours or 3 hours. Pero yung 1/4, palit. Eventually, 1/8 na lang yan. Eventually, hindi ko na kailangan yan. So, nandun ako sa stage ko na yun. Dapat ganon. May nabalitaan nga ako sa iyo eh. Nag-nutritionist ka kay Harvey De Baron eh. Si Harvey, magaling yan. Yun nga, gusto ko nga may magpaano sa kanya. Nagsabi lang sa akin si Frank. Nagme-maintenance meds ka pa ba? Wala. Wala akong maintenance. So, even before, wala. Ang maintenance ko lang kasi meron akong Hashimoto's hypothyroidism. Hypothyroid ako eh. So, meron akong I take that medicine for my thyroid. But yung sa high blood pressure, sa cholesterol, wala. I'm zero Ever maintenance. since, kahit dati. Even after my stroke. I had a stroke in 2010. Nakwento ko siya, di ba? After my stroke, naka-blood thinners ako for a while. Then naka-aspirin ako for a while to keep my blood thin. Ang advice ng doktor is to stay on aspirin all my life. But I realized, ang bilis ko mahilo pag naka-aspirin ako. Kasi hindi ako makapag-exercise ng intense kasi dahil ang nipis ng dugo ko, nahihilo ako. Sabi ko, I don't like any maintenance. So tinigil ko. Wala akong maintenance. But ang nangyari sa akin kay Harvey, kasi ang pamilya ko kasi bro, we're all high sugar kami. Pataas ang genetically. Naturuan niya ako paano kumuha ng mga low glycemic index na pagkain at tinatime ko within the day. So, yan. Naka 70% protein ako ngayon, 30% carbs and everything else. And it works for me. Ang blood sugar ko mababa palagi. Nasa mga 80, 70, 75. Dati nasa mga 113 na yan eh. Pre-diabetic na dati. Yun nga daw, sabi sa akin. Kaya ako, this year, goal ko din magtanggal ng kahit sa high blood lang ng maintenance. Tapos kasi nga ang food, medicine siya eh. Naman, oo. Food is medicine talaga. Yeah. We are what we eat. Sinasabi nga yung mga ibang tao eh,
kain ng pancit canton kasi nagtitipid. Hindi nila alam yung naitipid nila, igagastos mo rin sa dialysis pagdating ng panahon. Tama. Di ba? Brian, what is your advice for those who want to be like you? For those who want to succeed in life despite all the pain and despite all the challenges? Sa akin, ang number one advice ko is always connect to God. You can call him whatever you want, kung anumang relihiyon mo, pero dapat maging connected ka. Spirituality is part of success. And then, aligned action lang. Siguro nung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Make your life intentional. Kung ano yung gusto mong, dapat yung galaw mo, ganun din. May plano. Dapat the way you speak, ganun din. May plano. As if nangyari na. Parang ganun. And then finally, wag ka lang huminto. Like for example, sa content creation. Sa content creation, gusto mo, you want to make it in content creation, wag kang huminto. One way or another, tatamaan mo yan basta hindi ka huminto. Pero pag huminto ka kasi, it guarantees you na hindi mo na siya tamaan. Oo nga. Tama. So kahit na 5 views, tuloy mo. Tuloy mo. 5 Hirap likes. kaya mag-gather ng 5 na tao makikinig sa'yo. Yung 50 views. In real 50 life. na tao in real life. In real Ang life. hirap. Oo nga, no? Tapos hindi mo ma-appreciate. Oo. Meron ka 1,000 views. O, di ba? Diba? Galing. Okay. Brian, is there anything that you want to promote? Ako naman, I just want to promote, siyempre, yung mga channel ko, Tio Bray Podcast, di ba? Yung Do You Think with Tio Bray, nasa YouTube yan, all social media platforms din. At siyempre, yung pabango kong pikutin na binigay ko rin kay Kuya Kim. Pikutin! Uy, ang bango niya na. bilhin nyo. Very retro ang amoy. Para sa mga middle-aged na katulad ko, ang amoy niya sa akin, Dracar. Dracar Noir. Oh, yun ang Ninanakaw natin nung elementary ka sa tatay mo. natin, bro. Yun ang social na pabango nung panahon na yun. Oo. Pero ang pabango ng tatay ko nung 70s, Jovan. Oy. Musk oil for men. Kulay orange yan. Lalaki. Lalaking lalaki. Lalaking lalaki. Sa lolo ko naman, Old Spice. Iba na yun. Amoy lolo. Amoy lolo. Bombay na yun ngayon. Papabay na ngayon. Old Spice. Old Spice. Bright, thank you. Thank you din, Kuya Kim. Parang 10 minutes na tayo nag-usap pero halos 50 minutes na. Isang oras na. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. It's always an honor to be with you and thank you for opening up and sharing that Tio Bray is not only Viva Max Tio Bray. Tio Bray is a very deep person and a very spiritual person. Thank you. Maraming salamat. Isang malaking karangal. Thank you. Maraming salamat for joining us in another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Kung nagustuhan niyo po itong podcast na ito, pwede bang star dyan sa taas. Pindutin niyo po yung #5 para maganda po ang rating natin. And if by chance, the podcast is brought to you by the algorithm, please follow and subscribe. We've been doing so well only because of your support. Maraming salamat. Patuloy namin gagalingan sa mga susunod na episode and we upload new episodes every Wednesday. Salamat and God bless. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.